Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rogando Saso. Sabi niya, Saldico, magsalita ka na! Ibulgar mo na lahat ang ginawa mo para sa kanila. The ICC investigators were funded by Saldico. Their logistics, their accommodation, their very presence in the Philippines were paid for by a Marcos ally. It is no longer the International Criminal Court independently gathering evidence. It is a political operation with an international stamp of approval. Si Saldico, sa kanyang unang payag, yung video testimony niya, yung by episode, by part 1, part 2, nabanggit niya na ngayon na ang ICC operation sa Pilipinas ay pinondohan ng mga politiko. Ganun lang, hindi niya dinitalye. So ngayon, nagsalita ang mga Marines na nakasaksi, nag-incas o nagpapalit ng Philippine peso to dollars, mabot ng $2 million, binigay kay ex-Senator Trillanes. Bagay na pinapasinungalingan ni Trillanes. So, ang tanong, darating bang panahon na bigla na latang lilitaw another Saldico na nagsasabi na ako si Saldico nagsasabi na ang mga affidavits, statements ng mga ex-Marines na nagtrabaho sa akin ay totoo. Wow! Yun ang sinasabi ni Sasasot na magsalita ka na. Is there a possibility na mayroong ulit anong tawag to? Season 2. Yung unang pagsalita niya, season 1. O ngayon, magkakaroon ba ng season 2? Sa tingin ko, posible. Tumatiming lang si Saldico. Kasi inipit na siya Wala na siyang magsasalita yan. Lalo na, kung manalo siya doon sa kanyang petition na isinampa sa Supreme Court. Umaksyon na ang Supreme Court sa petition na pinapawalang bisa niya yung resolusyon ng ombudsman sa pag-indict sa kanya na makasuhan sa Sandigan Bayan. Nako, kung mananalo siya doon, paboran siya ng Supreme Court, ibig sabihin, wala na siyang warrant of arrest. Ma-invalidate yung warrant of arrest pag panigan siya ng Supreme Court. Lalong tatapang yan. So, abangan natin dahil kahit anong deny, lahat nagdi-deny, deny. Ako, personal observation ko lang ito. Naniniwala ako sa salaysay nitong mga ex-Marines. Hindi naman sila lahat ex-Marines Yung 18 katao, 14 ang ex-Marines, 2 ex-Army, 2 civilian. Yun, hindi lang na-emphasize kahapon ba yun? O nung isang araw? Nung isang araw, February 24. So, Mr. Saldico, kung nasaan ka man ngayon, we believe na marami ka pang itinatagong bala. Pwede ba ilabas mo na lahat? Nasimulan mo naman lang magsalita. Lubos-lubusin mo na para lalong bumilib ang mga Pilipino sa iyo. Noong una, maraming galit sa iyo. Nung nagsalita ka, nabawasan yung bilang ng galit. Basa lang tayo sa mga comments Ronnie Alipio, naging criminal syndicate na rin ang ICC, peddling its services to another criminal syndicate. I stand with BP Sara. Sabi ko na nga ba, malamang mapasara talaga din itong ICC.
Diana Go. Sana mag-update ang attorney ni Saldico kung buhay pa o ano. Obvious naman na ang gobyerno ang nagpundo dyan. I don't think gagastos ang ICC sa sarili nilang pera para lang ma-persecute si PRRD. Yun ang lumalabas. Talagang political persecution ng administrasyong ito, it's a grand, sa opinion ko lang ha, I might be wrong, it's a grand design para maitsapwera lahat ang mga Duterte para wala na silang lugar sa Philippine politics. Para sila na lang ang powers that be. Plinano yan. At ang masama, ginamit ang pera natin. Mali-maleta. Ginastos. Kung sarili nilang pera, siguro okay lang. Kailang taxes natin yan, saldi ko pa. Kahit anong deny nila, sabi ni Martin Romualdez, walang sino mang kayang manuhol sa akin. Oy, siyempre. Hindi siya susuhulan. Dahil nasa kanya ang kapangyarihan. He controls the purse. Anong sabi ni BP Sara nung before siya mag-resign or after siya mag-resign? Dalawa lang tao ang may hawak pondo o budget ng Pilipinas. Saldico and Martin Romualdez. Silang dalawa ang gumalaw. Not even the president. Walang magaway. Oh, ano yung kwento ni Congressman Chanco? Pinagalitan niya si Martin Romualdez. Bakit inaalisan ng pondo yung flagship projects ng gobyerno? Ibalik mo. Oh, hindi naman ibinalik. Ibig sabihin, ganyan na kahina itong ating presidente. Lame duck president siya. Wala siyang magawa kay Martin Romualdez. Kung anong gusto ni Martin Romualdez, magagawa. So, come on, Mr. Saldico, naghihintay ang taong bayan sa iyo para lalong magkaalaman. Kung saan ka man nagtatago ngayon, sana magparamdam ka na naman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kulang na tagaan og yero. Tagaan daw siya og ginabang. So gibutang lang niya ang yero, wala niya nasandig tungod kay ang iyang balay kuha naman gyud nagtakinding na. Akso na gyud siya og tumba. So muni ang ilang gipuy-an sa ang mga anak. So pito sila ani nga nagluon. So mo na ni ang itsura sa ilang balay. Nga kawayan lang in taon ang atop. So mga lata na gid kaayo ang atop nila. Makita nato nga kuha na gid kaayo ang ilang gipuy-an nga payag. So mga sako lang ang dingding. Muna ni ang palibot sa ilang balay. Makita gid nato ang balay nga luoy na gid kaayo ang ilang pagpuyo. So muna ni ang pagpuyo ilang angkol. So ang sa buntong ilang mga atop po. dito sa buntong Mga gabok na gid kaayo ang kawayan na ilang atop. So muna ni ang ilang pagpuyo. Mga kaldero nila, ilang dingding nga mga sako. Pila na ni Col ka tuig imong balay? kuan mga kuan ni walo. 8 ka tuig na. Oo, So pila mo ani nga nagpuyo ining imong balay? kuan pito. 7 mo nga kuan lang ani nakigpuyo lang sa imong mga anak. So lisod gid kayo ang inyong pagpuyo. So unsa yung panginabuhian karon Col? Kuan ding mag-uuma So mga mais lang bingala inyong pagkaon. mais binggala. Kay naa naman mo diri nga lisod ng area.
ang inyong pagpuyo kay mga kawayan lang. Salamat sa Ginoo, hinabang kay Gido ko atop dayasin. Nagpasalamat si Uncle sa Ginoo sa nagatag daw sa hirong makatop na sila. Sige, Col, salamat.